I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Especially po sa mga Marcos loyalists and supporters. Of course, mamamayang Pilipino as well. Anyway guys, nakikita ko? Syempre, kilala nyo yan. Ha? Nag-viral po yan noong 2022 guys. Ha? Solid kakamping. Yan po si dating commissioner, no? Si Attorney Guanzon. Nako, mga kababayan, ito ang bad news or good news. Kinasuhan po siya ng ombudsman. Ayan. Alam nyo kasi, no, ito. Alam nyo, nakasubaybay po tayo nung si Pangulong Marcos Jr. running for president. Last 2022 po yun, eleksyon. Alam nyo, nakikita ko dito kung paano niya, no, niyurakan ang pagkatao ni Pangulong Marcos that time. No? Grabe, antindi. Yung pang-alipusta niya, mga kababayan, sa Pangulo, ma-physical man o ma-degree, lahat-lahat, grabe. No? Ang kaso, ang nangyari kasi, kung bakit siya kinasuhan ng ombudsman, dahil mayroong isang confidential information guys, yung talagang isang bagay na dapat na hindi mo dapat isiniwalat, no, sa publiko. Kaso lang ito, matabil kasing dila nito, ayun. Actually, inamin niya nga ito at nagpa-interview, no, sa isang reporter. Isiniwalat niya nga. So ibig sabihin, hindi naman siguro guys, hindi naman siguro kakasuhan ito kung walang probable cause. Pero dahil may probable cause, natural. Kinasuhan at nakita talaga na may pagkakasala ito si Madam Guanzon. Yan. Alam nyo kasi, pag matabi lang dila mo, ganun yun. Lalo na pag mga fake news, yung mga pinagagawa mo, hindi ka talaga magtatagumpay, no? So dahil dyan, mga kababayan, no, ito si Madam Guanzon nung that time na election to 2022. Grabe ito, sumasayaw-sayaw pa, no? Yung pambabastos na kay Pangulong Marcos Jr., antindi, mga besyang. Talagang kawawa si Pangulong Marcos Jr. that time. Binugbog pa talaga siya sa mga paninira, no? Yung masasamang salita, yung mga kakamping, grabe, antindi talaga. Nandoon yung nangampanya si Pangulong Marcos Jr., binato pa siya ng flyers, tapos tubig, tapos yung hinila pa yung kamay na nagkanda sugat-sugat, pero never nyo po makita kay Pangulong Marcos Jr. na marumisbak. Ginantihan niya nga ng flying kiss ni Pangulong Marcos yung guys, yung mga umualipusta sa kanya that time na nangampanya siya, umiikot siya. Pero grabe, ito si Madam Guanzon, kaya sabi ko karma is real. Pero guys, ang tagal 2022, ang tagal ng resolution, ngayon lang lumabas. Kaya salamat tayo sa ombudsman. Talaga naman, alam niyo kung sino nagsampa nito, si guys, isa dyan si Attorney Topacio. Correct me if I'm wrong, si Attorney Topacio daw, parang isa ito sa mga abogado ni Pastor Kibuloy, correct me if I'm wrong guys. Dahil dito basahin po natin, actually naghain ng ito guys, motion for reconsideration si Madam Guanzon. Agay, sabi, kampo ni Guanzon, ayan, kampo ni Guanzon naghain ng motion for reconsideration sa versus Graff and case. Agay, yan ang sinasabi natin, madam masyado matabil kasing dila mo Ayan, ang nangyari sa iyo ngayon, no? Unti-unting nagkakaroon talaga ng guys, kasagutan. Yung mga talagang umalipusta sa Pangulo. Nung isang araw, nag-file ng case si PNP Chief Acorda laban dito sa isang retired general. Ayan, agay. Sunod-sunod na kayo. Sabi ko, ang Diyos gumagawa ng paraan yan. Guys, karma is real. Time will come. Ang sabi, Manila, Philippines. Ito guys, courtesy ng remate, okay? Manila, Philippines, nais ni dating komisyon on election Commissioner Rowena Guanzon na muling ikonsidera ng ombudsman ang desisyon nitong may basehan na sampahan siya ng kasong Graff sa umano'y pagsisiwalat ng confidential information sa kanyang mga panayam. Ayan, kasi matabi lang dila, inunahan niya
Yung dapat, kumbaga, matabil ang kanyang dila, yung dapat hindi ilabas, nilabas niya. Yung tinatawag na confidential information. Ayan, madam, paano yan? Naghain ng kanyang abogado, si Darlene Santos, ng motion for reconsideration nitong Martes. Agay. Sana naman ang Honorable Ombudsman natin ay mag-assign ng mga bagong lawyers para mag-review ng ating motion for reconsideration. Pahayag ni Santos. Agay. Alam nyo guys, isa sa pinaka-main reason din kung bakit ganito ang nangyari, no? Kinasuhan ng ombudsman, no? Ay ano ito talagang pinupursige ni Madam Guanzon na talagang guys na ma-disqualified, no? Si Pangulong Marcos Jr. that time. Bumuto siya actually for para ma-DQ si Pangulong Marcos Jr. Tapos ang isa sa mga issue dito sa mga ibang dahilan yung guys, yung not paying taxes daw ang Pangulong Marcos Jr. Di ba? Pero malinaw guys, walang nilabag ang batas ang ating mahal na Pangulo. Lahat yun bayad. Actually may resibo si Pangulong Marcos Jr. Katunayan po 'yan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi pa nga kumbaga naghain pa siya ng COC niya, pero grabe na ang banat sa Pangulong Marcos Jr. that time, mga kababayan. Lalo nung naghain ng yung COC, si Pangulong Marcos Jr. run for President 2022, ay sus Mario, sunod-sunod na ang banat sa kanya. Tapos ito naman si Madam Guanzon gumawa ng kaparaanan para ma-disqualify ang Pangulo. Pero hindi sila nagtagumpay. Tapos yan pa yung sinasabi yung pulburon. Sus, tain nyo. Kwento nyo na lang sa mga sa pagong na panot. Hindi kayo talaga magtatagumpay sa pinagagawa nyo, mga kababayan. Di ba? Sabi pa dito guys, bagamat tumanggi si Guanzon na magbahagi ng kopya ng motion, nauna na giniit na hindi siya nagsiwalat ng confidential information. Talaga lang, madam. Deny pa more. Kaya nga sinasabi natin, mga kababayan, karma nga Israel. Time will come sa mga masasamang tao. Diba? Lalot pa yung pinagbintangan nila ay napakabait. Hindi marunong mang-away. Very humble, down to earth. Yan po si Pangulong Marcos Jr. I love this president actually. Yan, confidential information. Yan, marites ka kasi. Sabi po dito, nag-ugat ang nasabing kaso sa reklamong hinahain ng Citizen Crime Watch noong 2022. Ayan, base sa dalawang media interviews, no? If I'm not mistake, si Sandra Aguinaldo ito guys, nag-interview. So, dahil dyan guys, siyempre, magpaliwanag sa korte si Madam Guanzon, siguro mapapatawag ito si Madam Sandra, kaya sa kanyang interview, matabil nga ang dila ni Madam Guanzon kung saan inilahad umano ni Guanzon na bubuto siya pabor sa disqualification case laban kay dating presidential candidate at ngayon ay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas. Wow, the best talaga ito. Thank you, Ombudsman. At least may nakita talagang probable cause sa ginagawa ni Madam Guanzon, mga kababayan. Nako, kung nakita nyo lang yung pang-alipusta niya sa Pangulong Marcos that time, nakasuot pa ng pink, nagsasayaw pa sa entablado, may dalang tungkod. Ako guys, nasasaktan ako because I'm Marcos Loyalist actually, no? Pero okay lang yan, in-ignore ko, wala namang katotohanan yun Kasi hindi naman tayo pala away, pero kinukomento natin ang mga hindi dapat kaaya-ayang mga pahayag, no? Inihag din niya ang ponente o ang nakatalagang nagsulat ng desisyon o sa kasong hinawakan ng COMELEC's First Division. Si Guanzon ang presiding commissioner ng division sa nasabing panahon. Nakaupo pa siya that time actually, mga kababayan, no? Ay talagang bubuto for disqualification case against the Pangulong Marcos that time. Di ba? Running for president pa kasi siya, no? Talagang gusto niya talaga matanggal, no? Ang ating mahal na Pangulo for guys, sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Wow! Ay, nakaw. Pero hindi sila nagtagumpay. God is good, no? Sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Sabi po dito guys,
Wala naman akong confidential na sinasabi sa TV interviews. Talaga lang. Giit niya, wala pa naman kaming butuhan noon. Walang internal deliberation. Ikaw na nga mismo nagsabi, madam. Kayo naman. Deny pa more. So yun, mga kababayan, nasabi pa dito, nakahanap ng basihan ang ombudsman upang kasuhan siya ng 2 counts. Oh my goodness. Ng graft, subalit ibinasura ang mga akusasyon ng paglabag sa Code of Conduct. Agay, ano? Kasi ito si Madam Guanzon, guys, wala siyang good manners and right conduct Kaya yan, Code of Conduct. And ethical standards for public officials and employees at revised penal codes. Articles 229 sa pagsisiwalat ng mga sikreto ng isang public officer. Ayan. Yan nga ang sinasabi ko. Ay, si Madam, di ba abogado yan? Correct me if I'm wrong. Di ba? Nasaan yung good manners and right conduct? Kaya, di ba? At nagiging revised penal code na siya ngayon. Article 229 sa pagsisiwalat ng mga sikreto ng isang public officer. Di ba? Yan nga sinasabi ko. Yung mga dapat na hindi pwedeng ilabas sa madlang people, ayan, inilabas niya. Siyempre, kala niya kasi hindi siya kakasuhan. Yan, maglaban-laban itong dalawang nito versus Atty. Topacio sa korte, mga kababayan. Yan, si Madam Guanzon, aanihin niya na ngayon yung mga sinasabi niyang hindi maganda laban sa Pangulong Marcos Jr. Well guys, very mahaba ito, hindi naman tayo abogado, pero base naman sa pinapanood natin, sa binabasa natin, kaya iyan, nagkukomento po tayo na nasa tamang mga pagsasalita, So ganun pa man, mga kababayan, panoorin niyo po ang news, ang ibinalita po ng News 5 ng Frontline, Panoorin niyo po ito, very short video, pero kailangan niyo mapanood para nang sa ganun kompleto rekado tayo. Okay? But before that, don't forget to hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye and baboos! God bless Philippines! Nakakasuhan na ng Office of the Ombudsman si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Nag-ugat ang reklamo sa kasong isinampa ni Atty. Ferdinand Topacio na inakusahan si Guanzon na naglabas umano ng sensitibong impormasyon kaugnay sa disqualification case noon laban kay Pangulong Marcos. Kinatigan ito ng Ombudsman. January 2022 kasi nang 2 beses magpa-interview si Guanzon para pag-usapan ang kaso kahit siya ang presiding officer ng COMELEC First Division na may hawak sa naturang petisyon. Dito sinabi ni Guanzon na bumoto siya para i-disqualify si PBBM. Binunyag niya rin na si COMELEC Commissioner Amy Ferolino ang ponente o susulat sa resolusyon. Sabi ng Ombudsman, illegal ang ginawa ni Guanzon dahil confidential information pa ang mga isiniwalat niya lalo't pending pa noon ang kaso. Bagay na tinabla naman ng dating commissioner. Sa kanyang tweets, iginiit ni Guanzon na wala siyang nilabag dahil hindi pa raw nangyayari ang botohan nang i-disclose niya ang posisyon niya sa petisyon laban kay PBBM. Wala rin daw internal deliberation na nangyari dahil hindi nag-submit ng desisyon si Ferolino. Dahil dito, plano raw maghain ng motion for reconsideration ni Guanzon sa Ombudsman.